Magandang araw mga katip ni Kuya RM. Today, meron tayong i-review na Amarron Go 2SMF na lumang battery. Ayon sa may-ari, nasa 2 to 3 years old na ito at pinapa-charge lang nila sa atin. Pero ang tanong, malakas pa ba talaga? Yan ang sasagutin natin today para matuto ka kung paano mo malalaman kung okay pa o mahina na ang battery ng sasakyan mo. So, ito na yung battery Amarron Go 2SMF. Ayan po. Ayan, Amarron Go. So, kilala sa tibay at long life. Pero kahit gaano katibay, kapag 2 to 3 years na, pwede nang magpakita ng signs o aging. Kaya, bago natin i-charge at i-recommended sa customer, dapat muna nating i-test ng tama. Ang size sa battery nito ay 2SMF, 55 to 60 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na magtutubig pa kasi ang battery nito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, at kung minsan umabot ito ng 4 years, i-dispose ng battery na ito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. Nakalagay dito sa kanya, ang CCE niya ay around 450 CCE raw. So try nating i-tester o battery analyzer gamit ng ating battery analyzer. So ito po ang itsura. So kakabit lamang natin dito sa positive at sa negative. As you can see mga nawawala siya ng nawalan siya ng kuryente. Wala siyang kuryente, oh. So as you can see mga boss, mga ma'am, sir, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.87 volts or 12.8 volts. Ayan po. So sisilipin natin yung kanyang tinatawag na CCE at saka healthy. So, okay lang. Battery test, regular flooded, CCE, 60 CCE. So, pwede na rin po yan kasi ang capacity dito sa 2SMF battery nating tinitest ngayon ay 55 to 60 ampere hour. So, okay na po yan. So, testing na natin. So, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin. Good battery, din ang kanyang CCE ay 475 CCE. Ang kanyang voltage ay 12.87 volts. Ang kanyang SOH, ibig sabihin, state of health 100%. SOC, ibig sabihin, state of charge 98%. Ang R resistance is 6.33. So, good battery. So, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So, nagpapahiwatig na goods talaga ang battery nito. So ayan po, kita nyo naman. Ayan. So tatanggalin na natin. So step 1 mga boss, visual check po tayo. Una, i-check natin ang physical condition ng battery. Titingnan natin sa side by side dito sa paligid. Kung wala bang bukol sa gilid, dito banda, okay naman. Dito sa kabila, ganun din, okay naman siya. Then, kung wala bang tulo o leakage, yung parang may tulo siya baga na nagtatagas na, wala naman po, okay naman siya. And then, kumusta ang terminal? Kung may kalawang ba o korosyon, ito po, negative niya na terminal, wala naman, okay naman. Ang positive na terminal, okay naman po, wala namang problema. Tight ba ang case at walang cracks? Ayan po, kung wala siyang crack, yung ano baga, parang may kunting ano na siya, basag o ano, crack, wala naman siya, buo pa naman. Kung pasado sa visual check, pwede nating ituloy sa testing. So dahil pasado, so itutuloy natin ito. So step 2, next, gamit ang multimeter tester o battery analyzer. Kailangan nyo i-check ang voltage nito katulad sa ginawa natin kanina, tinest natin at
tinitesting natin yung kanyang CCA at saka SOH. So okay naman siya. So kung 12.6 to 12.7 volts, ibig sabihin fully charged, malakas pa ang battery. Katulad kanina, tinest natin to ay 12.8 volts, so malakas po ito. Kung 12.4 volts to 12.5 volts, good pero may konting hina. Kung 12.2 volts to 12.3 volts, weak charge, kailangan i-charge. Pero kung below 12 volts, malalim na discharge, kailangan i-charge and load test. Pero kung voltage reading lang, di pa sapat, kaya tuloy tayo sa susunod. So step 3, dito natin malalaman kung kaya pa ba maghatak ng kuryente ang battery gamit ang battery load tester. Titingnan natin kung hindi ba siya bumababa ang voltage sa underload. Bumabalik ba agad sa normal after tanggalin ang load? Kung bumagsak sa above 9.8 volts, so ibig sabihin pasado siya. Kung babagsak ng mabilis at hindi bumabalik, weak battery na. Kung bagsak below 9 volts pababa, replace na kahit anong brand pa yan. So ayan, gagamitan po natin siya nitong battery load tester natin. So ikakabit natin dito sa negative at dito sa positive. So ayan. So ang kanyang reading ay 12.7 volts dito. Ayan. So ito ang kanyang switch load on off. Ayan po. So explain ko muna ng madalian ito. Itong DC amps, ibig sabihin po nito ay direct current amperes. Itong sa kabila naman, DC volts, ibig sabihin direct current voltage ng battery. So dito, itong arrow niya, may arrow siya, oh. Kailangan pumapalo yan ng mga 150 amperes dito. Yan, 150 amperes po yan, yan. Tapos dito sa kabila, itong arrow na ito, pag load test natin, pag ikot na natin dito sa ating battery load tester, bababa yan siya. Itong arrow na ito, kung mananatili siya dito sa 11 volts, 10 volts, or 9.8 volts, ibig sabihin, malakas po itong battery natin tinitest ngayon. So, sana maliwanag po sa ating lahat. Pero, may pero ha, may pero. Kung itong araw na ito, kapag niloload test na natin ito mamaya, kung bumabagsak to dito sa 9 volts, 8 volts, pababa, ibig sabihin, sira na po itong battery nating tinitest ngayon. So, maliwanag ha? Maliwanag po aking pagkasabi. So, iikotin na natin itong kanyang switch on off load. So, titigan natin na mabuti ha. Huwag kukurap. So, ayan. 150 amperes. Ayan. 150 amperes. Dito, tingin kayo dito. Oh. Malayo. Nasa 10.8 volts lang siya. Hindi siya bumagsak sa 9 volts or 8 volts. Ayan. So, patay na natin kasi tumunog na po. So, ayan. So, diba? Kitams, kitang-kita nyo. So, tanggalin na natin. So, ayan. So, gano'n lang kasimple, mga ma'am, sir, mga boss, ang pag-visual check ng battery kung paano malalaman kung malakas pa ang battery o mahina na. So, step 4, charging behavior tayo mga boss. Since pinapa-charge nga ito sa atin, importante i-observe ang charging behavior. Pero tapos ko na na-charge ito kaninang umaga pa. Kaya nagpo-full charge na siya ngayon. Kung tumataas ba agad sa normal voltage, stable ba habang nagcha-charge? Nag-overheat ba? Naglalabas ba ng usual smell? So habang chinarge natin ito kanina, hindi naman siya nagiinit. So normal po yun kapag gano'n. So yung battery na to 2 to 3 years old. Kapag mabilis umiinit o hindi tumatanggap ng charge ng maayos, sign na yun na malapit na end of life. Pero ito ay malakas pa na battery. Ayan. So step 5, okay pa siya. Mataas pa ang voltahe niya. Stable siya, under load test, charging behavior okay naman siya. So ang recommendation ko, pwede pa siya, magagamit pa natin ito
ng ilang buwan pa po ito tatagal. Tapos pag gamitin natin, huwag natin i-over discharge, kailangan 11.7 o 12 volts pa lamang ipapacharge na natin sa battery charger para tuloy-tuloy ang kanyang kuryente, tataas pa yung kanyang lifespan. Mga boss, tandaan lagi, hindi sapat ang tingin-tingin lang sa battery. Dapat alam mo voltage, load, capacity at charging behavior. 3 to 5 minutes lang ang testing pero malaking tulong para iwas aberya sa daan. Kung gusto nyo pa ng ganitong real battery test, follow nyo ko sa Facebook page at sa YouTube channel na Tip ni Kuya RM at ishare nyo na rin sa mga kaibigan nyo para aware sila kung malakas pa ba battery nila. Maraming salamat mga boss, kita-kits sa next battery review natin.